Okay, ang title na i-share ko sa inyo ay The Greatest Commandment. Sino ang gustong mag-mature na kaagad sa kanyang spiritual life? Kasi hindi naman ito sa tagalan ng pag-attend eh. Pwede kasing mabilis ang maturity sa ating spiritual na buhay, yung mabilis ang paglago. Alam niyo kung saan nakasalalay ito? Nakasalalay ito sa greatest commandment. And what is the greatest commandment? Matthew 22:37 and 38. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Lahat na utos ng Old Testament, pati sa New Testament, nakapaloob na dito at saka doon sa second, which is love others as you love yourself. Pero I will focus on the greatest commandment. The greatest commandment determines kung will ni Lord ang iyong hinihingi. Inutusan tayong humingi ng Diyos. At may promise sa atin na pag tayo'y humingi, sasagutin tayo. Pero hindi ito blank check na you could ask anything and you shall receive. No, this is not a blank check. Ito'y may kondisyon. 1 John 5:14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. In 1 John 5:15, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Yun pala yun. Meron tayong confidence na lumapit sa Diyos kapag ang hinihingi natin ay ayon sa Kanyang kalooban. Hindi naman pala ask anything and you shall receive. Meron pala itong kondisyon. Ito naman ay siguro yung nasubukan na rin ninyo. Meron kayo. Hiningi ko nga na manalo ang Gilas sa basketball. Hindi rin naman nanalo. Ano? So hindi naman pala talaga ask anything. Ano? So let's talk about God's will. What is God's will? Many of God's will are already written. Nakasulat na sa Bible. Katulad ng ano? Thou shalt not be unequally yoked with unbelievers. Isipin mo, buong buhay mo, ang kasama mo hindi nananampalataya sa iyong Diyos. Do you think you will be happy in that arrangement? Dalawang mangyayari dyan. Praise God kung madadala mo yung iyong magiging asawa. Ang mabigat, pag ikaw ang nanlamig. Ano pa? Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witness. Nakasulat na yung mga will na yan eh. Respect thy parents. Bring your tithes sa storehouse. Love your enemy. Forgive. Lahat yan nakasulat na. At confident tayong lumapit sa Diyos kapag ang prayers natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating naririnig tayo. At alam nating sinasagot tayo dahil ang hinihingi natin ay in the first place, gusto niyang ibigay. Ang hirap humingi ng in the first place ay ayaw ibigay sa iyo. Pero kung gusto namang ibigay, nangangalhati ka pa lamang sa iyong sentence, ibinibigay na. Kasi kalooban din niya. Lord, gusto ko pong magka-work ang asawa ko sa Pilipinas para hindi na po kami magkahiwalay. Aba, ay iyan ay panalangin na gusto rin ni Lord. Kasi may salita na si Lord na ang pinag-isa ng Diyos ay walang pwedeng maghiwalay. So pag ikay nanalangin ng ganyan, confident ka na ito'y maririnig niya kasi in the first place, kalooban niya ang hinihiling mo. Kaya, Lord, gusto ko pong maka-attend ng church. Kalooban ng Diyos yan. Kasi sabi ng Diyos, we shall not forget to assemble ourselves together. Kalooban ng Diyos na tayo magsama-sama at siya'y sambahin ng sama-sama. Lord, gusto ko pong umattend ng church pero wala po akong maisuot.
Yan, lumalalim na ang mga request. Hanap ka lamang ng verse. Kung ang mga liryo sa parang ay dinadamitan ng Diyos, ikaw pa ba naman? Less konsumo lang yan. Kaya naman, it is a must na may word ka bago humingi. Napapansin ko, ang limit kong mag-promote ng less konsumo. Kausapin naman ninyo, ha? Libreng-libre, worldwide eh. Sabihin mo influencer ako. O, yung mga relihiyoso diyan, ha? Pinag-aralan ko yon, hindi yung satanista, ha? May istorya yon. Yan, yung sa banda-banda diyan, may kwento ko yan. O, siya, sige. Kaya naman, o yung may hindi alam ang ganon, maghanap ka ng bata-bata at iyong itanong, ano gaining iyon? Sa totoo, walang ibig sabihin yun. Hindi, meron. Sabihin. Anyway, kaya it is a must na may word ka bago humingi. Para confident ka sa paghingi mo. Na Na will ni Lord ang hinihingi mo. Nakasulat na eh. Lord, sabi mo, by your stripes we are healed. Nakasulat. Pwede kang lumapit confidently. Walang pwede magsabi sa iyong hindi mangyayari, hindi sasagutin niya. Bakit nakasulat na eh? Sure kang will ni Lord John. Kaya continue asking and you will receive. Amen ba? Lord, sabi mo kapag ang isa sa pamilya ay naligtas, ang buong family ay maliligtas. Yes, nakasulat yan. Lord, sabi mo, go and multiply. Meron akong ipapakita sa inyong video clip ni Marisa Alzate. Shalom JA1 family. I just want to share po yung great blessing na dumating sa aming mag-asawa. Konting background lang po. Before po ako ikasal ay nagka-chance po ako magpa-check sa OB kasi po ay irregular po yung menstruation ko. Minsan po inaabot po ako ng 6 months na hindi nagkakaroon, tas po magkakaroon, tas minsan po 2 months or 1 month delay. Doon na po ako in-advise ng pinsan ko na magpa-check. Sa biyaya po ay normal naman po lahat, pero sinabihan po ako ng doc na may hormonal imbalance po ako. Medyo mahirap daw po ako magbuntis, kaya need ko daw po bumalik sa OB a year bago po ako ikasal. Para mabigyan daw po nila ako ng pills to take para ma-regular daw po yung menstruation ko. Fast forward po ay kinasal po kami ni Vic year 2022. He really wanted to have a baby po talaga. Ako lang po ang nagkaroon ng fear at that time. Fear po sa panganganak. Pero sa biyaya po ni Lord, sa biyaya po niya sa buhay po ni Vic ay nauunawaan naman po niya yung situation ko. Kami po pala ni Vic ay magkaiba ng work. Siya po ay nag-work sa barko at ako naman po dito sa Indonesia. So 2 months lang po talaga kami nagkikita every year. Then last year po ay sa biyaya po ay nagkaroon na po ako ng desire to have a baby. Ngayong year po, na-preach po ni Pastor na ngayon yung panahon ng tagbuntis. Kinilaim ko po yon na sa akin yon. Pumunta po dito si Vic ng May at nang umuwi po kami sa Pinas ng June 17 ay nag-test po ako. Negative pa din po. Hanggang sa gathering po ata namin ni Naitcha na nag-ask po siya about sa pagbubuntis. Sabi ko po ay wala pa at baka talaga need ko magpa-check sa OB. Tapos bigla po sinabi ni Naitcha na may mga case na may hormonal imbalance na nabubuntis din later on. Kailangan niyo lang talaga magkaroon ng desire. Dapat parehas daw po kami. Napaisip po ako at the time at nagpray na Lord, gusto na po namin. Then, July 23 po, we met Pastor Ito after preaching. Pinagpray niya po kami na kalooban ng Lord na magkasama ang mag-asawa. Tapos bigla niya po ako na-ask na kung gusto na po ba namin magka-baby. Parehas po kami tinanong ni Pastor and nag-yes po kaming dalawa ni Vic.
Then pinag-pray ulit po kami ni Pastor Ito. Kinilim ko po talaga siya. At yun po yung first time na narinig ko po si Vic na sobrang dami ng amen. We went back together here in Indonesia po and nag-test po ulit ako and still negative. Pero dahil start na po ng school, hindi na po ako nakapagpa-check sa OB. Sabi ko po na, Lord, Kau na ang bahala. Tas po last Friday, flight na po ni Vic nung gabi. I woke up at 4 a.m. and did the test. Pero before po that, nag-pray po ako. Sabi ko po, Lord, gusto ko po na magka-baby, pero let your will be done. I will be happy of the result whether positive or negative. Antok na antok pa po ako at that time, tas bigla po ako na nag 2 lines ang PT. Ginising ko po agad si Vic at sabi niya nga po agad ay mag-test ulit pa ako ng isa. Na-mention ko po yun sa isa kong Indonesian friend, co-teacher ko po. Tas sabi ko po, i-confirm ko muna after school. Umuwi lang po ako at diretso na po kami ni Vic sa hospital at yun po na-confirm po na 5 weeks pregnant po ako. We praise God po for this answered prayer. Truly nga po yung pinanghawakan ko po yung Matthew 7:7. Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. To God be the glory po. So, season pala ngayon ng pagbubuntis. Okay. So, confident tayong humingi. Nakita ko lang na sige, dapat magkasama kayo. Gusto niyo magka-baby? Bakit? Ganun ako magtanong. Kasi, alam ko yung hihingin ko ay will ni Lord. Madaling hingin pag will ni Lord. Wala yang labanan. Wala yang mga tanong-tanong sa isip. Kaya kayo ibibigay. Kaya naman, very confident, Lord, hinihingi ko, ganan. So, ito po ay sa mga bagay na nakasulat. Ang tanong, paano ko malalaman ng will ni Lord sa mga bagay na hindi nakasulat? How can we have confidence in asking from the Lord kung hindi naman malinaw ang will ni Lord? Ako po ba mag-a-abroad o titigil sa Pilipinas? Pag naghanap ka naman sa Bible, ng sagot doon na literal, wala naman, So, how will we know if what we ask is God's will? This is the answer. The greatest commandment will determine kung will ni Lord ang hinihingi. Ang hinihingi ko ba ay nagpapakita ng pag-ibig ko kay Lord ng buong puso, isip at lakas? O ginagamit ko lang si Lord para makuha ang tunay kong iniibig ng buong puso, isip at lakas? Answer this, and you will have confidence in asking. Sa hinihingi ko bang ito ba talagang nagpapakita ng pag-ibig ko kay Lord? O sa totoo lang ito ang gusto ko at ang ginagamit ko lang is si Lord? So, ang una, the greatest commandment determines kung will ni Lord ang hinihingi. Padalwa, the greatest commandment determines our desire. Ano nga ang greatest commandment? Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Okay. The greatest commandment determines our desire. Ano ibig sabihin nito? Ganito kasi, we desire God. Lahat tayo gusto natin si God. Amen ba? Yeah. The mere fact na nandito ka ninanais mo si God. Yun pala ganon. Kung nasaan ka, ay nagpapakita kung anong ninanais mo. Pag ikaw ay nasa samgyup, anong ninanais mo? Yung amoy, yung dala mo paglabas. Kung ikaw ay nasa, place determines what you desire. Kaya tingnan mo kung nasaan ka, Kristiyano, at pagkapalagay mo, ba't ako narito? Hindi ako dapat narito Dahil yung place mismo ay nagsasabi na kung anong gusto mo.
Are you there? We desire God, pero hindi yon sapat. The Great Commandment says na dapat i-desire natin si God ng higit sa lahat. Dahil the Great Commandment says, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. So, Pastor, I understand that. Medyo malakas yata ang desire ko dito kumpara kay Lord. Ano pong gagawin ko para mabawasan ko ang desire ko dito? Sobra po ang desire ko sa chocolate. Pag meron po akong chocolate, itinatago ko sa ilalim ng aking unan. Pagising sa umaga, puro po langgam. Sobra po ang desire ko dito. Anong gagawin ko para mabawasan? This is the answer. Hindi mo mababawasan ang desire mo sa anumang ginugusto mo. Sa patindi palalo yan, lalo na't lagi mong iniisip o pinag-uusapan. Sa patindi pa yan. Anong gagawin ko? Sabi ninyo, the greatest commandment determines my desire. Ang kailangan ay tumaas ang desire mo sa Diyos. At automatically, masasapawan nito ang desire mo sa anumang bagay. Huwag mong bawasan ang desire mo diyan, hindi mo mababawasan, may gusto mo eh. Ang kailangan, meron kang desire na mas titindi diyan sa dinidesire mo. Paano po mangyayari yon? Mangyayari yon when you find God more beautiful, more glorious, more wonderful kaysa anumang ninanais mo. And that is not an easy task to do. Bakit? Para mangyari yon, kailangang tumigil ka where His presence is. Kailangang magbasa ka ng salita at makilala mo siya. Makikita mo ang ganda ng Diyos kapag sa Kanya ka nakafocus. Makikita mo ang ganda ni God sa pakikinig ng Kanyang salita. Kapag nakikilala mo na siya personally. Alam mo ba ang Diyos pag nagpapakilala? He's so personal. He's really a personal God. Parehong verse, ibang dating sa iyo kaysa sa Kanya. Diyan ang mangusap si Lord. Parehong salita, parehong promise, yung isa'y napaiyak, yung isa'y napatawa. Ganyang makipag-usap si Lord. At kapag nakikilala mo siya, you find Him beautiful. Anong tingin ng Diyos anumang mas minamahal natin ng buong puso, isip at lakas? Ano ang tingin ng Diyos sa anumang bagay, tao, na mas minamahal mo kaysa sa Kanya? Anong tingin ng Diyos doon? Anong tingin ng Diyos sa anumang mas umaakit sa atin kaysa sa Kanya? Ito ang tingin ng Diyos doon. Sila ang iyong idol or Diyos-Diyosan. At hindi tayo magmamature spiritually kahit pa ilang taon ka nang umaattend sa church at nakikinig ng salita, hanggang napakataas pa rin ang desire mo sa ibang bagay. Hindi tayo magmamature hanggang may idols tayo. Paano, Pastor, malalaman kung may idol ako? Paano ko malalaman kung ito o siya o ang ginagawa ko o ako ay idol ko na? How will I know it? Okay. Anumang kinuha sa'yo at ikaw ay sobrang nagalit, nalungkot, idol yon. Pag ikaw ay nawala, di ko na alam ang mangyayari sa akin. Alam ko, pareho din. Pareho din. Paano malalaman kung may idol ka na? Ano mang nakuha mo na sobrang nagpasaya sa'yo. Pag nagkameron ako nito, talagang sasaya na ako. That, my friend, is your idol. That, my friend, is the karibal ni Lord sa puso mo. Pastor, medyo mabigat yan.
Ano mang kinuha sa akin na ako'y nagalit. Ano mang pag nagkameron ako'y sobrang sasaya. Idol ko yon. Yes. Why? Because dapat si Lord lang yon. Paano para hindi makapasok ang idol sa puso? Kung inyong narinig yung sinabi kanina ni nung video si Isay, Marisa Alzate. Sabi niya, Lord, gusto ko po na magka-baby, pero let your will be done. I will be happy of the result, whether positive or negative. Yan ang hindi idol. Yan yung, Lord, pag di mo ito binigay sa akin, ako'y maluluka. Ay siya ka. Lord, pag nawala ito sa akin, wala nang kwentang buhay ko. Paalam, mundo, paalam. This, my friend, is kung paano mo maingatan ang puso mo na makapasok ang idol. Lord, not my will, but your will be done. I will be happy of the result, whether positive or negative. Hindi magiging idol. Lord, pag ibinigay mo ang Land Cruiser ko, ay masaya ako. At kung hindi mo ibigay, masaya pa din ako. Now, fill in the blank na. Lagyan mo na kung ano. Lord, pag nakapasa ako sa boards, masaya ako. At kung hindi naman, ay di magte-take uli. Walang problema doon. Lord, kung ako'y sasagutin niya, masaya ako. Kung hindi, dililipat sa iba. Anong problema? Eh kayo naman masyado kayong Kung gusto mong makaiwas sa idol, kailangan buhay sa iyo yung let your will be done. Dapat ay ganito ang iyong thinking. I am happy now. Hindi, I am happy when. You will never be happy if it is I am happy when or if. It should be I am happy now. Why? Because you have Jesus in your heart and that's enough. Ang paglago sa buhay Kristiyano ay masakit. Kaya, sino dito ang gusto ng maturity? Depende sa pinanggalingan mo ha. Depende sa level ng pinanggalingan mo. Ang maturity masakit. Bakit? Dahil ang paglago sa buhay Kristiyano ay masakit. Dahil ito ay proseso ng pagbasag sa ating mga idols. One at a time. Pag nabasag ang idol na yung sunod namang idol. Kasi napakadami nating idol. Napakadami nating Diyos-Diyosan. Anything or anyone that controls you is your Diyos-Diyosan. Kapag yung talagang nasa Sunday service ka at ang naisip mo'y lomi, Diyos-Diyosan yun. Hindi humaalis. Hindi humaalis talaga. Diyos-Diyosan niya. At dito dumarami ang mga tanong at accusations kay Lord. Kung gusto mong mag-mature ng mabilis, learn to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Learn it fast. Kanina, nagtanong ako sa inyo, gusto ba nyo talaga mag-mature? Spiritually mature? Wala yan sa length of time na ikaw ay Christian. Yan kung gaano mo matututunang mahalin ng Diyos ng buong puso, isip at lakas. At dadalhin ka ng lahat na pagsubok sa buhay mo sa greatest commandment. Dadalhin ka para matutunan mo talagang mahalin ng Diyos ng buong puso. Tuturuan kang mahalin ng Diyos ng buong puso. Tuturuan kang pagtiwalaan ng Diyos ng buong puso. Yan ang gagawin sa iyo ng lahat ng pagsubok.
Iba't ibang pagsubok, pero iisang pinagdadala sa iyo, dinadala ka sa greatest commandment. Nga masasabi mong, Lord, kahit nangyayari ito, I love you with all my soul, with all my mind, with all my strength. Lord, positive man or negative, ibigay man o hindi, ang mahalaga, ikaw ay nandyan dahil ako'y masaya sa iyo at sapat na yon. Diyan ka dadalhin ng lahat na pagsubok. When I pray, matutunan mo agad. That is how to mature quickly. And babasagin ng Diyos lahat na hadlang sa iyong destiny. Babasagin ng Diyos ang ating stubborn, proud, selfish, and idolatrous heart para ma-reach natin ang destiny inihanda ng Diyos sa atin. Merong mga naging religious na pagdating sa kanilang mga desires. Anong ibig kong sabihin? Itinigil nilang gawin ang mga bagay na nakakasaya sa kanila sa pag-aakalang ang nais ng Diyos ay siya lang ang ibigin ng buong puso, isip at kaluluwa. At ang iniisip niya, kailangang mawala ang mga desires niya sa ibang bagay para magawa ang Great Commandment. Hindi, nagiging religious ka lang. Well, I am not talking about vices, ha? Hindi ako ang sinasabi ko dito ay hindi tungkol doon sa mga harmful habits or sinful behaviors. Dapat talagang maalis yon. Dapat talaga, may desire o wala, dapat talagang mapailalim yon sa desire mo na mahalin ng Diyos ng buong puso, isip at lakas. Pero dito, I am talking about the good and healthy desires. Ano yon? Ito yung mga normal na desire na binigay sa'yo. Ganito kasi yon. When God gives you a gift or a talent, halimbawa, ang galing mong kumanta, anong napapansin mo pag magaling kang kumanta? Gusto mong kumanta. Eh bakit pastor yon? Hindi magaling kumanta, pero gusto pa rin kumanta. Ito yon, itong sagot. Kasi akala niya maganda siyang kumanta. Okay, ito ang aking point. Kung meron kang gift or talent, isaasabay ni Lord na bigyan ka rin ng desire na gawin yon. Kung ikaw ay may gift sumayaw, mapapansin mo, gusto mo laging sumayaw. And when you want to focus more on God, you don't need to kill those desires. Akala kasi ng iba, nagiging malapit sila sa Panginoon kapag sinuko nila yung mga ganun eh. Hindi nila alam, nagiging religious lang sila. Pero ito ngayong gagawin. Just make sure na hindi mo idol ang anumang dinidesire mo. Hindi mo Diyos-Diyosan. Just make sure na hindi ka palulungkutin o gagalitin nito pag ito'y nawala sa'yo. Just make sure na hindi ka rin naman sobrang saya pag nakuha mo. Yang ganyang mga emosyon ay ibinibigay mo lamang sa iyong great commandment kapag minahal mo ang Diyos ng buong puso. Just make sure that those desires do not lead you to make poor decisions. Ay gusto mo nga yan, ay ubos naman ng pera para magawa yung desire na yon. Just make sure na kaya mo itong i-let go pag sinabi ni God. Just make sure na hindi ka kontrolado ng desire mo. Walang issue diyan. Now, hindi lamang guide ang greatest commandment kung tama o mali ang ating hinihingi. Hindi lamang ito ang magdetermine ng ating desires at magdadala sa atin sa spiritual maturity. Ano pa? The greatest commandment
makes us know God. Okay. Kung inutusan tayo to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, then it is a must to know Him whom we love. Inutusan tayong mahalin siya eh. Di kailangang makilala natin siya. Mahirap mahalin ang hindi mo kilala. May nagtanong, pupunta ba ako sa abroad o mag-i-stay ako sa Pinas? Ang sagot ko, kung saan ka mapapalapit sa Diyos, doon ka. Bakit? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Akala natin ang sagot ay lugar. Ang akala natin ang sagot ay tao. O akala natin ang sagot ay bagay. Sometimes, it is not even a question of timing. Panahon na ba? No. Sometimes, the answer is just a correction of the position of our heart. Ang sagot ay pag-aayos lamang ng tayo ng ating puso, then everything turns out well after that. Anong ibig ko sabihin? Ang sagot ay hindi lugar, ang sagot ay hindi tao, ang sagot ay hindi bagay. Ang sagot ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas, at lahat ng mga tanong mo sa katanungan mo ay mag-aayos at yan ay lilinya. Tatama yan. Minsan kasi ang tanong natin, ano ga? Ako kayo magsasaudi, ako dito na. Ano ga? Siya ga o are? Hindi. Ang sagutin mo, dito ba sa aking desisyong ito, may ipakita ko ba ang pag-ibig ko sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas? Madadala ba ako nito para ibigin ko ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas? Isama kasi ninyo sa inyong decision making. God, praise God. Isama ninyo sa inyong decision making. Ako ba'y ilalayo nito sa Lord? Kasi sa point of view ni God, mas mahalaga yon. Hindi ho, mas mahalaga ho sa akin ako ay kumita. Well, sa perspective ni God, ang mahalaga, ikaw ba'y mapapalayo kay Lord? Anong gagawin ko para maayos ang sitwasyon ko? Sinasagot ng Diyos ang iyong tanong, pero hindi mo magets. Bakit? Kasi magkaiba kayo ni Lord ng gustong ayusin. Gusto nating ayusin ni God ang sitwasyon natin. Lord, take me out from this messy situation. Take me out. Ayusin mo itong sitwasyong ito. Yun ang gusto natin, yun ang hinihingi natin kay God. Samantalang ang gusto ni God na ayusin ay ang buhay natin. We are thinking just for the moment. God is thinking about our eternal life. Ang laki ng pagkakaiba, no? What is eternal life? Lumabas ang word eh. Ano bang eternal life? John 17 verse 2. For you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to all those you have given Him. Now, here is the definition. John 17:3. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ay nako, ang laking pagkakaiba sa pagkaunawa natin sa eternal life. Ang akala natin, ang eternal life lang ay yung buhay pagkatapos ng buhay na ito. Then we have eternal life. Mali pala. Ang eternal life is knowing God and Jesus Christ, whom He sent. Yun palang eternal life. Kaya actually, simula nang ikaw ay maging Christian, tinanggap mo si Jesus, nagsimula ng eternal life mo. Because eternal life is knowing Him. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Diyos. Yun yun. Sobrang halaga nito kay Lord. Sobrang halaga. Pero tayo, sa totoo lang, hindi ito mahalaga eh. Marami mas mahalaga sa atin. Marami tayong gustong mangyari. And this is the problem. Napakahalaga sa Diyos na makilala natin siya. Pero sa atin hindi masyado. Ang mahalaga sa tao ay makuha ang kanyang temporal or worldly needs. Lahat ng pangangailangan niya sa lupa, yun ang mahalaga sa kanya. Makuha yon. Kaya iba ang gusto nilang ipaayos. Ang gustong ipaayos ng tao ay ang kanilang relationships,
Kanilang business, makakontrata, makapagbukas, lumaki, kumita. Ang kanilang health, na sa susunod na pagpapa-blood chem ay lahat ay maganda. Ang kanilang studies, na sila ay magkaroon ng scholarship at kung hindi man ay sila ay makapasa. Gusto nilang gusto nilang bigyan ng focus ang kanilang promotion. At anong nangyayari? Ang tao ay naiinip. Kasi yun ang gusto niyang ipaayos kay Lord. Hindi nangyayari, naiinip siya. Nagtatanong, nagbe-breakdown, nagagalit. Samantalang ang dapat lang gawin ay Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted on the earth, in the earth. Sa gitna ng anumang sitwasyon, Christian, ito pa rin ang priority. Ikaw ay mag-relax, cool ka lang, manahimik ka, at alamin mo na ang Diyos ay Diyos. Ito ang napapansin ko sa mga tao nasa gitna ng pagsubok. Hindi nila alam na yung pagsubok na yun ay dinadala sila sa Great Commandment. Ang alam nila yung pagsubok na yon ay tagapagdala lamang ng pain. At pag sila'y nasa sitwasyong iyon, sira na ang kanilang diskarte. Ang dami na nilang mga iniisip, ang dami na wino-worries. Samantalang ang sabi ng Panginoon, cool, be still, tahimik. Bakit? Kapag hinayaan mong magulo ang isip mo, hindi mo makikita ang gusto kong ipakita sa iyo. Be still and know that God is God. He is in control. He is still God. Kahit pa bumagyo, kahit pa lumindol, kahit pa may alon, God is still God. Emotion is good. Being emotional is good, but not being controlled by your emotion. Emotion is good, pero I want to tell you, emotion is just the manifestation of what you perceive as the truth. Okay. Ang emosyon ay ito'y lumalabas lamang dahil meron kang pinaniniwalaan. Okay. Pinaniniwalaan mo, ikay naniniwala ikay nationalistic, ikaw mahal mo ang Pilipinas. That's your truth. Kaya naman, noong si Yulo ay nanalo sa Olympics ng gold medal, ikaw ay masaya. Lumabas ang emosyon ayon sa iyong perception ng truth. Pero kung ikaw ay Indonesian, hindi mo truth yun. Hindi ka masaya, hindi mo truth yun. So, your emotion is just the manifestation of your perceived truth. Kaya, iba't ibang emosyon natin Iba't iba. Nanalong Hinebra, may masaya. Nanalong Hinebra, may nalungkot. Kasi depende yon sa iyong truth. Now, it does not mean na umiyak ka o tumawa ka ay tama ka. It only means na apektuhan ka ng inaakala mong truth. Now, if loving God with all our heart is our truth, then our emotion will flow according to the truth. Masaya tayo kapag namahal natin si Lord ng buong puso, buong isip, buong lakas. Masaya tayo kapag nagsakripisyo tayo at pinili natin ang Diyos kaysa sa dito. Because it is our truth. The great commandment is our truth. My truth is to love God with all my heart, with all my soul, with all my mind. Kaya kapag meron choices, ito ba o ito? No, I rather please God than man. I rather please God than myself. At kapag pinili ko ang Diyos, then ang emosyon ko dapat ay lumabas ang joy. Dahil ang emosyon ko ay magpapakita lamang ng perception of my truth. Did you get me? I hope. I hope nakuha mo. Okay? So anong ibig ko sabihin? Huwag kang magpadala sa emosyon. I-check mo ang iyong truth.
At itama mong emosyon mo doon. Are you there? Hindi ka masaya pag dumating kung anumang hinihintay mo. Masaya ka dahil anak ka ng Diyos. At dahil sa truth na yon, kahit anumang mangyari o anumang sinabi ng iba, hindi ka lulungkot dahil in the first place, masaya ka na. That's the truth. And nothing but the truth. Okay, Lord, teach us. Teach me as I teach your word. At ito ang gusto ngayusin ng Diyos, that we grow in our knowledge of Him. Gusto ni Lord, ito ang ayusin na na tayo lumago sa pagkilala sa Kanya. Itong napapansin ko yung mag-asawa habang nagtatagal, lalong lumalalim ang pagkilala nila sa bawat isa. Darating ang time, you don't need words. Taas lamang ng kilay, isang paragraph na ang nasabi. Isang tiger look lang, isang nobela ang sinabi. Darating ang time, you know each other so well. Because intimate kayo Yun din ang mangyayari kay God. Kapag siya ay pagka yung great commandment na ang talagang kumikilos ka doon, malalaman mo kung anong gustong ayusin ng Diyos. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. And 2 Peter 3:18 says, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Yun pala yun. Na tayo lumago sa biyaya at karunungan o kaalaman tungkol kay Kristo Jesus. Marami hindi kilala si Kristo. Marami. At sa nakakakilala naman sa Kanya, hindi lumalalim ang pagkilala, ang babaw-babaw pa rin. Paano mga pastor nasabi na mababaw? Kasi nakikita yan kapag dumadaan sila sa sitwasyon ng buhay. Kapag ka ang bilis-bilis igupo ng mga pagsubok, gusto mong itanong, nasaan si Kristo? Nakaupo sa trono. Yung pala ikaw ay malungkot o ikaw ay mag-worry kapag wala na siya sa trono. Dahil kung ang Panginoong Yesus ay nakaupo pa rin sa trono, relax lang. Everything is under control because He is still the King. Siya pa rin ang naghahari. Oh, so that is how you know Christ. Yes. Kung paano mo kilala si Kristo, makikita yon sa iyong behavior. Kaya ang prayer na, Lord, I want to know you more. Yan ang mga panalangin, dinidinig agad ni Lord. Yung Lord, I want to be close to you. Yung Lord, I want to sit at your feet. Lord, reveal yourself to me. Yan ang mga prayers na matitindi. Yan ang kaagad sinasagot ni Lord. Yes. Kailangan dumating tayo sa point na mas mahalaga na mas makilala siya kaysa sa iba nating hinihingi. Mas mahalaga na mas ma-reveal siya sa iyo, mas mahalaga na makilala mo siya ng mas malapitan kaysa sa hinihingi mong sasakyan. Kaysa sa hinihingi mong bahay. Kaysa sa hinihingi mong relasyon. Bakit ba, pastor, gusto ni Lord na makilala ko siya? Why? Una, if you know God, you will exalt Him. Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Okay. To those of you who doesn't know yet, ikaw ay nilikha para luwalhatiin ng Diyos. Iyan ang purpose mo. Mayroong lumikha at may nilikha, ikaw ang nilikha. Meaning, siya ang magdidikta kung ano ang purpose mo, hindi ikaw. Hindi, ang purpose ko po sa mundong ito ay ako'y maghari at ako'y makilala at ako'y yumaman at no. Si Lord ang magdidikta ng purpose mo kasi siya ang lumikha sa iyo. At ang sabi ni Lord, ikaw ay nilikha
para luwalhatiin siya. Okay? And knowing Him will result to exalting Him. The more na nakikilala mo ang Diyos, the more itataas mo siya, at the more itataas mo siya, the more mai-enjoy mo siya. Ibang sumamba ang may fresh insight kung sino si God sa buhay niya. Ibang sumamba. Napakinig ko ulit, ito may napakinig ko na pero aking uling napakinig. Noong, yung bang president ng CCF, si Tanchi. Grabe ang dinaanan ng servant of God na yon. Tuloy, malalaman mo kung bakit CCF is the biggest church in the Philippines. Kasama yata siya sa top 10 na mega churches sa mundo. Napakalaki ng CCF. At ang sunod doon ni J.A. Rosario. Okay. Ay, mga taga-online. Nagpapatawa lang. Siya nga pala Di kayo meron ako itinuro sa inyo noon ng yung Merry Heart is a Medicine, May mga sinabi akong joke. May nung kami nag-usap ni Mayor, may sinabi rin May alam din si Mayor na joke. Di kayo nagsimula ako doon sa sakay sa motorsiklo. Narinig ka si Mayor. Yan. Akin sasabihin hihirami ko na yung joke mo. Ay di kayo, sabi ko sa inyo yung nagmumotorsiklo, na nahuli. Dahil walang helmet. Ay kalaki ng biniyadan. Kinabukasan nahuli na naman. Sabi, sobra na kayo, may helmet na ako. Sabi ng pulis, wala kang motor. Yung pala hindi pa natapos doon. Next day, di may motor na. May helmet. Ay nag-angkas ng dalawa. Di sila tatlo sa motor. Ay nakakita ng gayon. Actually, ako nung ako'y bata-bata, ako'y nakaranas noon Ay, tunay naman. Ay, nakita na naman ng pulis. Tatlo sa motor. Nakita ng pulis. Pinituan ng pulis. Pinara ng pulis. Abay, dumiretso. Ay, di hinabol ng pulis. Hinabol. Sabi ng pulis, akala yata niya walang pulis sa Rosario. May gobyerno sa Rosario. Hinabol. Hindi inabutan. Tigil. Di kay ikaw ay dumaan sa harap ko. Di kay pinara kita. Ba't di ka tumigil? Ay tatlo na kami, hindi na kayo kasya. Siya. May kasunod pa yung motor na yun. Sa Sunday na. Okay. Ibang sumamba ang may fresh insight kung sino si God. Balik tayo doon sa president ng CCF. Noong maliit pa ang CCF, noong maliit pa yung church, nagba-Bible study ang mag-asawa. Na-rape ang kanyang anak. I think 7 lalaki kang rape. Bata pa ang kanyang anak noon. Sabi niya, he was so devastated. At sabay daw silang nag-isip, sabay pumasok sa isip nilang mag-asawa, why do we still serve Him? Sa pangyayaring ito, bakit pa tayo magpapatuloy ng paglilingkod sa Kanya? Ang tindi ng mga tanim ng demonyo, Pero they continued. Ang sabi nila, every day, so many times a day, sila'y umiiyak na mag-asawa.
At ang sabi niya, hindi ito tumigil ng isang araw, 2 linggo. Buwan ng binilang, siya'y umiiyak pa rin. Pero itong sabi niya, never niya naramdaman ang tindi ng pagsamba. Itong 2 days after mangyari ang rape, ay pumunta siya sa church at siya'y umawit. At sumamba sa Panginoon. At inawitan ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, nakaupo pa rin ako sa trono. Ako pa rin ang hari. I am still in control. At sa tindi ng emosyong yon at pangyayaring iyon ay umaawit, sumasamba siya. Pero iba na ang pagkilala niya sa Diyos. Katulad na ni Job. Paglilingkuran ko lang ba ang Diyos kapag ka maganda ang nangyayari? Pag hindi na ba, ay hindi na? No wonder God bless CCF. They have a leader na a real worshiper. Baka bukas kayo nasa CCF na, ha? Okay. Hindi nyo inaasahan yung mga umik sa akin, ano? Kaya kayo napapatawa. I remember, may nangyari din sa amin. Kami ayaw ko na ito ikwento pero kailangan Noong kami ay napasok sa bahay ng magnanakaw, kalaliliitan pa ng mga bata. Alam niyo yung story, ayaw ko nang pakahabain. Pero after that, meron kasing everyday prayer sa church. Pumunta kami ni Melody at ibang klase ang pagsamba at pag-awit sa Panginoon sa gitna ng pagsubok. Alam mo ba yung mga pagsubok? Dinadala ka lang yan para ma-express ang Great Commandment. Dinadala ka lang yan para masabi mo sa Panginoon, I still love you with all my heart, with all my soul, with all my mind. Ano ba? Ang identity natin ay connected sa kung sino si Lord. Ang iba, sa halip na kilalanin ng Diyos, ay ang hinanap ay ang sarili. Narinig na ganin nyo yun? Yung biglang nawala at hinahanap ang sarili. Hindi mo makikita ang sarili mo. Hindi kikilalanin ko lang. Hindi mo makikilala ang sarili mo. Kaya kung ano-anong identity ang napasok sa mga isip ng tao Nalaman ko na kung sino ako. Ako ay pusa. Di mo makikilala ang tunay na ikaw kung hindi mo muna makikilala ang Diyos Ama at si Jesus. This is your identity. You were a sinner, but not anymore, because you were saved by grace through faith in Christ Jesus. Ito ang iyong identity. Ikaw ay na kay Kristo. Walang makakakuha sa iyo sa kamay ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo. Ano man ang sabihin ng ibang tao tungkol sa iyo, ito ang totoo. Ikaw ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw ay matuwid dahil ikaw ay na kay Kristo. Hindi ka matuwid kasi gumagawa ka ng mabuti. Ikaw ay matuwid dahil ikaw ay na kay Kristo, ang tunay na matuwid. This is your identity. Kaya walang pwedeng mag-condemn sa iyo, walang pwedeng magbaba sa iyo at sabihin, ikaw ay marumit, ikaw ay makasalanan, dahil alam mong ikaw ay na kay Kristo. Binayadan na ng Panginoong Hesus lahat mong kasalanan, ikay malinis na dahil sa ginawa ni Hesus sa buhay mo. That is who you are. At dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay binigyan ng isang napakagandang biyaya ng Diyos. Ano yon? Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Kaya naman, dahil ikay anak ng Diyos,
God who is love. Heto yon. Heto ikaw. Ganito ka minamahal ng Diyos. Mahal ako ng Diyos tulad ng pagmamahal niya kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay hindi naging higit noon at hindi magiging higit bukas. Wala akong ginawa sa Diyos para mahalin niya ako at walang magagawa para mas mahalin pa niya. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay kapareho ng pag-ibig niya sa Panginoong Yesus. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay buong buo, hindi mababawasan kahit anuman ang mangyari o anumang gawin ko. I cannot do anything to lessen the love of God for me. The love of God for me is full. God loves me so much. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay kapareho ng pag-ibig niya kay Jesus. Kung iya'y papasok sa puso't sa isip mo, kapatid, you will live this life securely, you will live this life positively, confidently. Haharap ka sa mundo na alam mong may nagmamahal sa iyo. At ang nagmamahal sa iyong yon ay nakaupo sa trono, in control, alam ang ginagawa. That is who you are. Yan ang mangyayari kapag kilala mo ang iyong Diyos. Yan ang mangyayari pag tunay na kilala mo, intimately ang iyong Diyos. Nothing can shake you. Walang pwedeng gumimbal sa iyo, manakot sa iyo. Walang pwedeng magpalugmok sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. That is who you are. Pag nakikilala natin siya, parang ang dating paano naman po yung akin? Oo nga, hindi nasing taas ng desire. Kasi paano naman, nandun pa naman ang desire. Gusto ko pa rin naman ako ay may marating, gusto ko pa rin naman may mangyari sa buhay ko. Okay. Akala mo ba'y nalimutan na ni Lord John? Actually, tinuturo lang ni Lord sa iyo ang dapat mong gawin para matanggap mo yung mga gusto mo. Anong ibig niyong sabihin? Kapag nakilala mo siya, yun na yun. Nabubuhay ka ng buhay na walang hanggan. Yung gusto ni Lord mangyari, nakikilala mo siya. Bigyan ko kayo ng example. Kasi baka sabihin naman ninyo, ganun lang ba? Basta makilala si Lord, siyempre. Gusto ko rin namang magka-girlfriend, gusto ko magka-boyfriend, gusto ko magka-asawa, gusto ko magka-anak, gusto ko magka-pamilya, gusto ko magkabahay, gusto ko mag-travel, siyempre naman, gusto ko makatapos, siyempre. I have a news for you. Bago ka nilalang ng Diyos, actually, si Lord nang naglagay ng desires na yon sa puso mo. Hindi against si Lord sa desires mo. Against si Lord na yun ang maging idol mo. Kaya ang gusto ni Lord, makilala mo siya. Happened long time ago, no? Sisimula pa lang ako. Babago akong pastor. Ako yung humihingi kay Lord ng sasakyan. Sabi ko, Lord. At sinasabi ko kay Lord kung bakit. Parang hindi alam ni Lord. Lord naman, ako na may nagpunta sa Tagaytay yung akin namang dating kotse, yung Lancer Eagle ko nung ako'y aakyat na nung ako'y malapit na sa itaas umurong umurong ng kanya. Parang hindi alam ni Lord. Ina-explain ko sa kanya. Parang ang dating God doesn't care. Parang hindi nakita ni Lord. Minsan ang dating natin ganun kasi hindi natin nakikilala si Lord And then alam mo, nagpakilala siya. Habang ako'y nagbabasa ng Bible ay nabasa ko doon. Kung ang iyong ang ama sa lupa, siya'y masama, marunong magbigay ng mabubuting regalo sa kanyang mga anak, ay di lalo na ako, ay ako'y mabuting Diyos, mabuting Ama. Isang simpleng verse. Enough to change my perception about my God. Enough to change how I look at my God. Isa lamang verse. At bigla akong tumayo.
Ang emosyon ko ay sumabay sa katotohanan. Sabi ko, God! Oh! Nung ako'y bata-bata pa, binigyan kami ng tatay namin ng kotse. Toyota Corolla. Sabi ng tatay, sa inyong dalawa yan ni Bujok. Pero hindi napakinig ni Bujok. Sa inyong dalawa yan. Pero, Lord, binigyan ako ng tatay ko ng kotse. Toyota Corolla. Ang sabi mo, mas mabuti ka kaysa tatay ko. Lord, salamat sa Honda Civic. Next day, may nagbigay na sa akin ng Honda Civic. After na makilala ko ang Diyos bilang ama na mas mabuti kaysa tatay ko. After na makilala ko ang Diyos in a way different than before. Hindi madamot ang Diyos. Hindi ka pinagkakaitan ng Diyos. Kaya lamang ang gusto ng Diyos, makilala mo siya. At pag nakilala mo siya, nandoon lahat ang kailangan mo. Nasa Kanya lahat ang kailangan mo. Hindi ka pinagkakaitan ng Diyos. Hinihila ka nga. Anak, dito. Nandito ang kailangan mo. Nasaan po? Nasa akin. Kilalanin mo ako. Kaya church, napakabuti ng ating Diyos. Taste and see that our Lord is good.
Napakadaming naghihintay ng breakthroughs nila. Napakaraming naghihintay ng sagot sa panalangin nila. Now you know. Now you know. Hindi madamot si God. Hindi ka pinagkakita ni Lord. Kung ikaw ay dinala ng Diyos sa isang pagsubok, sa isang problema, sa isang suliranin, sa isang sitwasyon na napakahirap, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Tinuturuan ka ni Lord na mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Don't waste the pain. Take that opportunity. Kunin mo yung opportunity yon. You are blessed. You are blessed. Binibigyan ka ni Lord ng opportunity na ipakita sa Kanya na siya ang mahal mo. Binibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na idiin kay God ang bagay na maaaring alam na niya pero ikaw hindi ka sigurado. At ngayon ay pwede mong sabihin, Lord, totoo. Alam ko na, ikaw talagang mahal ko. Nang higit kaysa ano paman, ikaw talagang mahal ko. To those of you na nagsasabi na mahal mo si Lord ng buong puso, buong isip, buong lakas, sabihin mo sa Kanya, sabihin mo, O Panginoon Diyos, marami pong salamat. Kung ako man po'y dumadaan sa anumang pagsubok, biyayaan mo ako na maunawaan na mahal mo ako. Biyayaan mo ako na maipakita sa iyo at sa aking sarili na ikaw ang mahal ko. Higit sa lahat, na minamahal ko ikaw, Panginoon, ng buong puso, buong isip, buong lakas. Wala nang iba. Let me pray for you. Father God, here is your children. Here is your church telling you na mahal ka nila ng buong puso, buong isip, buong lakas. Ama, salamat sa pagpapakilala sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, because you are concerned sa amin. Salamat, Ama. Lord, alam ko po na alam ninyong pangangailangan ng bawat isa. Pero ngayon, Lord God, sinasabi naming lahat, ikaw ang aming higit na kailangan. Thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen.